parisan ng Indian ringneck. Ano ang progenies nila? So yun po yung ating pag-uusapan sa video nito mga kabi. So ngayon, magpa-project na po tayo. Kung meron tayong mga mutation ng mga Indian ringneck, ngayon pagpaparisin natin sila. So hindi na tayo maghihintay na lumabas yung kanilang progenies at doon natin makikita yung kanilang resulta. Ngayon pa lang po, malalaman na natin kung ano posibilidad na progenies ang kanilang mapuproduce kung ganitong mutation po ang ating pagsasamahin. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating YouTube channel. At kung bagong viewers po kayo at kung napadaan po kayo at kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-iibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So mga kabi, sa pairing na blue, kung meron tayong blue mutation ng Indian ringneck, palagay natin. So example na natin sa ating aviary. Meron po tayong male blue. Ipapares natin sa female tortoise. So ano yung kanilang posibilidad na progenies? So yun po yung ating pag-aaralan sa video ito. Sa Indian ringneck, parehong kabilang sa blue series mutation ang blue at tortoise. So nasa blue series po sila parehas. Sa genetic explanation, blue, alam naman natin sa previous video natin, yung blue po ay recessive mutation. So ano nga po ulit yung recessive mutation? Ang recessive gene ay lalabas lang kapag parehong recessive gene. So, pasimula pa lang natin na ang blue at tortoise ay kabilang sa blue series mutation. Ang blue at ang tortoise. So, ibig sabihin, yung pinagpaparis natin ngayon ay parehas pong recessive. So, yun po mga kahabi ha. So, natatago ito kapag may kasamang dominant gene. So, ano ibig sabihin natatago? Pag isa lang ang recessive at ipinaris natin sa dominant, ay natatago po yung recessive gene. So, ibig sabihin, hindi siya nakikita visually. Pwede siyang magiging split lang. Yung progenies na ikinarga natin doon sa dominant ay magiging split po siya. Yun po ang paliwanag yun. Halimbawa, kung ang puti ay recessive, so ito po ang symbol ng puti, YY na small letter. Ito naman yung big Y ay dominant po yan at small y yung recessive. Hindi lalabas ang puti, carrier lang. So ibig sabihin, mag-i-split po. Split lang yung kakargahan. So ano ba yung recessive Indian ringneck color mutation? Yung recessive Indian ringneck color mutation mga kahabi, ito yung blue, tortoise, misty sa ilang line. So yun po paglilinaw sa recessive. Recessive mutation, kailangan parehong parents may dalang gene. So ano uli yung gene natin mga kahabi? So ano lang po ito recap. Yung gene, sa Indian ringneck, ang gene ay tumutukoy sa namamanang katangian na nagdidikta ng kulay, pattern o ibang traits. So yun po yung gene. So balik na po tayo sa ating parisan na male blue at female tortoise. Sa ating aviary, meron po tayo ngayong pinagpapares. So yung tortoise po ay allelic mutation ng blue locus. Dahil magkaibang mutation sila sa parehong gene line. So, yun po dapat naunawaan natin ito. Unti-unti lang, maliliwanagan din tayo rito. So, ang magiging resulta ay kadalasang tortoise blue, par blue. Napakagandang resulta po. So, ano muna ang ibig sabihin ng allelic para nagkakaroon tayo ng kaalaman or theory ika nga. Ang allelic po mga kahabi sa Indian ringneck genetics, ang allelic ibig sabihin dalawang mutation na nasa parehong gene location o parehong locus.
So ito na po yung nababanggit natin na blue at tortoise. So magkaiba ng genetic pero nasa isang gene lamang sila. So ibig sabihin, hindi sila hiwalay ng gene. Magkaibang version lang sila ng iisang gene. So pag sa unang dinig natin, medyo malilito talaga tayo. Kahit ako naman po, hanggang ngayon po nag-aaral pa tayo. Kaya po tayo nagre-research, nagpa-project para malaman natin kung tama nga naman yung ating re-research doon sa actual na resulta ng ating pagpa-project. So yun po magandang kahabi. Nag-aaral na tayo, meron pa tayong actual. Tapos ikukumpara natin or comparison kung tama nga naman yung ating na-research. So yun po ang kinagandahan. So habang nag-aalaga tayo ng mga Indian ringneck or other species, bird species, ay samahan po natin ang pagre-research. Tuklasin po natin sa ganitong kapamaraanan ay magkakaroon po tayo ng kaliwanagan kung bakit nga ba nagkaganito yung mga resulta ng mga progenies. So tuloy po tayo. So, simple na sa Indian ringneck sa blue series. Blue, tortoise, indigo. Magkaka-allelic sila. So, yun po mga kahabi. So, bakit importante ito? Dahil kapag pinagsama ang dalawang magkaibang allele, nagkakaroon ng intermediate mutation. So, yun po yung magiging resulta. Example, blue, ipagpapares nga natin sa tortoise. Yung result nito, mga kahabi, ay tortoise blue, par blue. So, yun po ang magiging resulta ng ating project na male blue at tortoise. So, meron tayong mga progenies na tortoise blue, par blue. So, yun po ang magiging progenies nila. Ito ang intermediate color sa pagitan ng blue at tortoise. So, expected progenies, mutation, ito ang mga magiging progenies natin pag pinagsama natin ang blue at tortoise. Tortoise par blue, 100% po. Lahat po ng kanilang magiging anak or magiging progenies ay 100% par blue tortoise. Okay? Tortoise par blue o yung tortoise blue na tinatawag. So kung magpa-project tayo ng tortoise blue o yung par blue, blue at tortoise po yung ating pagsasamahin. So, wala pa man sila, pinagpapares ko pa lang, ay nasisiyahan na ako dahil sa magiging resulta ng progenies nila. So, magkakaroon tayo ng tortoise blue, par blue. Appearance ng tortoise blue, karaniwang itsura, mga kabi. Ganito yung magiging itsura nila. Aqua sea green tone. Yun po yung magiging kulay. Mas mapusyaw kaysa tortoise. May bluish green body. Minsan parang mint green. Yun ang magiging karaniwang itsura. Ito yung appearance ng tortoise blue. Visual example. Ito, visual example mga kahabi. Sa blue Indian ringneck, ito po yung kulay ng visual blue Indian ringneck. Sa visual example naman natin ng tortoise Indian ringneck. So ito po yung pagpaparisin natin, blue at tortoise. So yung magiging progenies nila, yung tortoise par blue Indian ringneck o yung tortoise blue, ito naman po yung visual example color ng tortoise blue. So, meron tayong idea na mga kabi kung ano yung magiging resulta sa blue at tortoise. So, sa result, mga kahabi, 100% tortoise blue, par blue, ang magiging progenies ng ating pairing na blue at tortoise. Walang lalabas na pure blue, wala ring lalabas na pure tortoise, lutino at green. Maliban kung may hidden split genes ang parents. So,
Maliban lang kahabi kunyari hindi natin alam na may split pala yung blue at yung tortoise split, ay magkakaroon po ng pagkakaiba yung kanilang progenies. Yung pinag-uusapan lang natin dito mga kahabi ay pure blue at pure tortoise. So maliban kung may hidden split genes ang parents, ay magkakaiba po ang resulta ng kanilang progenies. So yun, hope mga kahabi, meron tayong natutunan sa ating parisan ng Indian ringneck kung ano ang magiging progenies nila. So correction lang mga kahabi sa mga common misconception. Hindi lalabas ang pure blue, pure tortoise sa pairing na ito kung pure blue ang male at pure tortoise ang female. Ang normal result ay all tortoise offspring. So yun po So correct me if I'm wrong mga kahabi kung meron akong nabanggit na hindi sang-ayon sa pagsusuri or pagre-research ng iba nating mga kahabi. Appreciated ko po. Ito pong resulta ay ayon lang din po sa ating na-research. So sa mga kahabi natin dyan na mga veterano na sa ganitong parisan, ay welcome po ang inyong comment, suggestion regarding po sa ating parisan ng blue male at female tortoise. So kung nagustuhan nito mga kahabi, yung talakayan natin regarding po sa buhay mag-ibon sa parisan ng Indian ringneck, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa ganitong pagpa-project ng ating mga birds species. So nais ko rin po i-shoutout mga kahabi ang ating patuloy na sumusuporta. Mga kahabi dyan, mga silent viewers, shoutout po sa inyo. At nais ko rin po i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy at walang sawang pagsusuporta. So, nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na si Raul Jr. Mabalhin. Shoutout po sa inyo, sir. Si Kahabi Ares J. Cruz. So, shoutout po sa inyo. Si Alan Siberino. Shoutout po, kahabi. Si Kahabi Mark Joseph Di Guzman. Shoutout po. Si Kahabi WB Hehe. Shoutout po. Si Kahabi Naps G19. Shoutout po kahabi. Si Kahabi Jayo po ito. Sa kanyang YouTube channel. Please supportan nyo rin po regarding po ito sa talakayan din po sa buhay mag-ibon. Naps J19, shoutout po sa inyo. Si Kahabi J. Tria, shoutout po kahabi. Si Kahabi MNM C. Carrion, shoutout po. Si Kahabi Alberto Ramos, shoutout po kahabi. Si Kahabi Juan Arwin Gilas, shoutout po kahabi. Si Romel Evangelista, shoutout po kahabi. Si Milo Troops, shoutout po kahabi. Si Kahabi GT Lubaw, shoutout po. Si Gian Lawrence Espino, shoutout po kahabi. Si Kahabi Melenbong, shoutout po kahabi. Si Kahabi Anime Lover, shoutout po kahabi. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.